Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga katiid. At muli po sa mga oras na ito ay muli kong sasabihin sa inyo kung ano yung mga materials na dapat po sa pagbuo ng triple antenna at single antenna. At dito tayo mga katiid, ayan ay may mga binuo po ulit tayo na long range locator triple antenna. At ito po ay napusuan ng ating mga katiits. Subalit sa pagkakataon pong ito ay hindi tayo makapag-demo dahil dito sa amin ay maulan. At ito mga katiits ay yari pa rin sa PVC pipe. Kung papansinin nyo mga katiits, ito ay brass hose nozzle. Yan. At ito naman katiits ay yari sa PVC. Ito katiits ay may sukat na 8 inch yung haba. At ito katiits ay dito naman yan binabalahan. Ito ay mabibili nyo ito sa hardware. Ito ay plug thread 3/4. Yan. Pasin nyo katiits, nandyan yung ating magnetic wire at load sa loob yan. Ito katiits ang antenna na hindi naman siya namamagnet. At ito naman yung elbow na 3/4 at yung cap na 3/4. At ito naman yung letter T katiits. Letter T at saka nandito na nakasalpak yung bolt. Ito katiits ay mayroong papunta sa loob na wire yan na nakakonekta doon sa aking ground balance, negative, positive, at mayroon ng balance na inilalagay dito. At ito katiits, yung handle natin ay nasa 4 inch. May bearing tayo na 608 ang number at ito rin naman ay incap. Ayan. Ito mga katiits yung aking triple antenna. Ito ay pangmalayuan, long distance. Yan. At ito naman katiits ay brass hose nozzle na pwede nyo rin orderin sa Lazada o Shopee. Ito katiits yung ating mga binuo dito na yari sa ating PVC pipe na ating pininturahan. Ayan. Mga paggawa po yan ng ating mga katiits. At ito ay kinulang lang ako sa brass nozzle. At ito katiits siya, kapag nabuo na natin ito ng ganito, ay ito na katiits yung kalalabasan yan. Ganito na katiits yan. Ito yung PVC. Yan, nandyan na yan. Dito nilalagay yung mga antena. At kapag nabuo na natin yan, ay ito na ang magiging resulta ng ating locator. Ayan. Yari ito mga katiits sa PVC. Hindi katiits mahalaga yung bahayan niya. Una ko siya sabi, hindi mahalaga yung kanyang bahayan o yung pinagkakabitan niya. Ang pinakamahalaga dyan mga katiits doon sa ating mga inilalagay na load, yung pampalakas ng hatak, yung pre na kung ano yung ating ilolocate, yun yung hahanapin ng ating triple antenna o single antenna. At ito katiits, ito ay yan 8 inch. Tapos dito kayo nang bahala magsukat dito kung ano yung adjust na gusto nyo katiits dito sa lagay ng bolt. At ito naman katiits ay female adapter. Yan. At saka ito namang isang ito ay male with thread adapter yan. Kaya katiits, inasalpak yan diyan. Saka ito. Dito naman ilalagay yung brass hose nozzle.
Yan. Kung mapapansin nyo ka-TH, yung aking yan, nasa loob yan, yan ay kakonektado dito. Dito sa brush hose nozzle. Yan. Sa brush hose nozzle. Kasi ginagamit ko rito sa mga tinatawag nating ground balance na konektado yan doon sa loob na aking nilalagay na mga load. Ayan. At ito mga katiyan, kailangan nasa tama yung inyong pagkakabutas dito. At ganoon din, napakahalaga nito mga katiits, itong butas dito. Ito. Dahil kailangan talaga saktong-sakto. Pwedeng lumamang ito dito. At hindi rin pwedeng dito naman ay kumipot sa kabilang ito. Kasi kailangan align siya yung pagkakabutas niya, gitna parehas, sintro-sintro. Para kasi mga ka-TH, yung ating paglalagay po ng bolt dito ay hindi po nakatagilid ng ganyan. Kahit sintro na po yung ilalim nito mga ka-TH ay hindi po nakatagilid ng ganyan. Parang wala po sa align. At ito mga ka-TH ay hindi ako komportable kapag ang locator po na aking ginagawa ay mahina ang deteksyon, sapagkat ito ay bago ko ka-TH binubuo ang mga ganitong locator ay lagi ko po ang tinitesting kung malakas, dahil unang-una mga ka-TH ang pag-testing ko dito ay volume ng tubig, hindi ko man siya binabalahan. Volume ng tubig ang aking pinag-testing dito sa lugar na ito mga ka-TH. Yan, nandyan yung volume ng tubig. Kaya kapag ako ay gumagamit, yan ka-TH ay volume ng tubig ang ilulukit niyan. Volume ng tubig ka-TH yan. Doon lagi tumuturo yan. At kapag ka-TH ako'y bumubuo ng ganito, at yan ay una pala, talagang dapat ay timbang na timbang ito. Hindi siya nahihirapang kumanan. Kailangan dapat talaga nasa align yan. At ito mga ka-TH, itong sintrong ito papunta doon sa antinahan. Dapat ito talaga ka-TH ay sintro sa gitna. Yan. Yan, maging dito sa side na ito at tagilirang ito, dapat ito ay naka-align yung talagang pinakang sintro niya kahit saan sipatin. At ito ka-TH naman ay aking titestingin dito, sapagkat ito ay hindi po yung tinatawag ng iba, yung sinasabi ng iba na ito raw po ay kapag walang bala ay makakalukit ng ginto. Hindi po yung totoo ka-TH, sapagkat ito po ay mayroong mga load na inilalagay sa loob na dapat mo siyang lagyan ng bala. At kapag nilagyan mo ng bala, yun ang ilulukit niya. Pero kapag walang bala yan, ang ilulukit niya yung volume ng tubig. Dahil yan ay matagal ko nang sinubukan at pinag-aralan kung ano nga ba yung ilulukit ng isang locator, lalo na kapag siya ay walang bala. Ang ilulukit po dyan ay volume ng tubig. Yan. At yung mga ibang locator na sadya talagang nakakalukit ng gold, dahil mayroon na pong bala yun sa loob na inilalagay nila, nakakonvert na yon. Kaya ang presyo nun hindi po mura, mahal, kasi nandun po yung ilang grams na gold na nakakabit na doon sa loob. At yun na maibibinta nila, kasama po yung sa bilihan yung gold na yon, pero another po yun plus doon sa price ng locator, kasama na yung gold. Ayan mga ka-TH. At ito po ay long range locator, tripod antenna na napusuan po ng ating mga ka-TH. At ito po ka-TH ay dito ko na lang titestingin ito. Kailangan nating hawakan ang isang 18 carats na singsing, at ito naman yung isa.
Ngayon, tatry ko na ito ay tapat. Kung ito nga ba ay kusa siyang iikot. Yan. Iikot siya. At ito katiis ay kapag hindi natin nilagyan ng bala, ang ilulukit po niya ay volume ng tubig. Ngayon, sa paggamit po ng ating long wrist locator, maging i-case yan, ano pa mang bagay na hinahawakan po at gumagalaw, ay kailangan po natin pag-aralan paano yung tamang paghawak. Naman yung mga katis na bibiglaing tataas ng ganun. At sapagkat kung sarili na po natin gamit, ay ingatan lang natin para ito ay tumagal. Dahil ito po ay magbibigay sa atin at pagka tayo papalarin sa pamamagitan ng locator na ito, ay ito po ay binili natin. At sa susunod na i-upload ko pong video mga ka-TH, yung kung paano ginawa yung load sa loob. At tulad dito ka-TH, ito mamaya tapos na rin ito. Ito yung antenna, nandito yung load sa loob. Ito naman yung aking ibibigay sa inyo na paano gawin sa loob niyan. Ito ay PVC 8 inch ang haba. Ito ay female adapter. Yan. At ito naman ay male adapter with thread. At ito ka-TH yung ating nilalagay. Ito yung plug thread dito. At ito naman yung elbow. Yan, ito yung elbow. 3/4. At ito naman yung ating letter A. Yan. At saka bolt. Kayo nang bahalang pumili kung ano yung bolt. Basta stainless at hindi siya namamagnet. Bolt. Yan. At ito ka-TH ay nilalagyan ko ng isang hindi lang po ito. Ang nilalagay ko dyan. Dahil ito ay kung mapapansin nyo ka-TH, ito yan o, nakakawang siya. Nakakawang siya dito. Itong letter pin ito. Nakakawang. Tapos ito ay epoxy. Ayan. Ito po yung aking gawa. At ito naman ay yan, bearing. At yung meron kayong mga katiis na lagyan nyo ito ng battery with mercury, lagyan ito. Isa rin yun sa makakatulong, pero kahit hindi na po nyo lagyan, yun i-suggest ko lang din po, pwede nyo lagyan, dagdag doon sa akin nilagay. Pero yung akin nilagay dito, nilagyan ko na ng mahalagang gamit. Nilagay. At sa susunod mga ka-TH naman, ay bubuo pa rin ako ng isang locator na single na pwede naman nyo pong tuwangan lamang ng isang ilrad. At ang gagawin ko pong isang locator, yung doon lang nyo magagamit sa isang paglocate na ito po ay naka-close na, hindi na po yan mabubuksan, may load na sa loob. Ang ilulukit lang po nito yung entrance ng tunnel at close tunnel. Yun, hindi na po ito magagamit sa anong bagay na inilulukit sapagkat ito ay naka-close na yan, sinarado ko na yan na hindi na mabubuksan at doon na po yung loob doon sa loob. At kung ito naman po ay gagamitin ninyo sa paglukit lang ng entrance ng tunnel, close tunnel, at pwede rin po yon sa mga exit tunnel, yan, kung saan nakatapat, doon lang ito magagamit sa mga pan-tunnel. At bagamat ito ay doon natin magagamit sa mga ganong paraan, pero napakakailangan pa rin po natin yung pagre-remap. Kapag tayo nando sa area, lalo na po kung pinagkampuhan ng hapon,
yan ay may mga marker, sign marker ng tunnel, ay una po yung gamitin nyo muna yung inyong alam kung saan naka-direksyon yung entrance ng tunnel, kung saan sisimulan. At tapos mga katiits, kung nahihirapan naman kayo na sa pagbasa ng ating mga marker, lalo na sa paghahanap ng tunnel, dahil kapag tayo entrance ng tunnel ay napakaganda na po, lalo na kung sa tunnel lahat idinaan yung mga items na binaon ng hapon. Ito na po katiits yung gagamit ninyo sa paghanap ng tunnel, closed tunnel, kahit pa yun isarado, sa pamamagitan naman po ng ating binabala. At ganoon din naman katiits sa ating pong mga, kahit tayo nasa bahay, wala tayo sa bundok, entrance po nito sa pamamagitan po ng paggamit natin ng Japanese wand. Katulad nung inapin po yung pamamaraan sa pag-locate ng entrance ng tunnel. Paano po yung paraan? Halimbawa, nandun kayo mga katiits sa ating bahay. Ngayon, sabi naman dyan sa kumakain, ang pag-locate po, kung gusto nyo hanapin yung entrance, gagamit tayo ng Japanese wand. Nandun tayo sa ating tabi sa mga kumakain, mga katiits, CR natin. Meron tayong deposito sa labas na istakan na doon. At tapos doon sa depositong yan, merong tubo, PVC o basta labasan na siya ng hangin. Gamitin nyo lang katiits itong pang-locate ko ng entrance ng tunnel sa pamamaraan po ng paggamit ng Japanese wand. Kapag hinanap po ninyo yung entrance na yon, ang ituturo po nito yung CR, yung bowl kapag sa entrance. At kapag ginamit nyo naman po ito sa side, yung kaliwa, kung kaliwa't kanan kayo, basta kaliwa, ang ituturo po yun yung deposito na may tubo, yung singawan. Yun po yung exit. Yan, mga katiits. Dito po ginagamit siyang isang pag-testing sa atin pong paggamit ng pang-locate ng entrance ng tunnel. At ito naman katiits ay subok na. At bago ko po ito i-upload sa video, ito maraming experience. Ito mga katiits, gagawa naman ako ng isang single antenna na pwede nyo tuwangan ng LRAD para sa pag-locate ng entrance ng tunnel at closed tunnel. Ganon din mga katiits, yung pang-sucker deposit. Yun pong pambala ko sa entrance ng tunnel. Yun. At sa mga katiits po natin na nakapuso at nagpagawa ng antenna, long range locator single antenna, binigyan ko po ng libre na pang-locate ng tunnel. Pwede rin po nyo yung gamitin sa pang-sucker deposit na yan po yung isa sa hindi mawawala na inilagay ng hapon. Sapagkat kung makakabalik sila dito sa Pilipinas, yan po yung unang kukunin nila para mag-ipunan sa paghahukay dun sa pinakang malalim na deposito na inilagay nila, lalo na kung ang depositong yon o ang area yon ay nakaplano. Yan, katiits. At muli, yung aking i-upload na video susunod ay basta kumplituhin nyo lang ito mga katiits. At ito pong load nito naman sa loob ay akin pong link i-upload kung paano gawin. At muli po, maraming salamat mga katiits. At paki-subscribe po yung aking YouTube channel, like, share, and comment. At ganoon na rin po atin pong mga katiits na nag-comment sa aking comment section. Ang Facebook account ko po ay Katiits Bopil. Ano yung profile ko sa aking YouTube channel, ganun din yung profile ko sa aking account. Maraming salamat po mga